Okay, simulan natin to sa isang 20 hektaryang lupain sa Nueva Ecija. Dito mismo sa gitna ng mga palayan, may isang napakalaking pangako na binitawan. Isang pangako na posibleng magpabago ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino. At hindi yan basta-basta salita lang ha. Ito ay isang pambansang pulisiya na may kasamang $100 milyong na pondo na ilunsad para siguraduhing wala talagang magsasakang maiiwan pagdating sa teknolohiya. So, bakit nga ba napakalaking balita nito? Para maintindihan natin, kailangan nating tingnan yung problema. Sa napakatagal na panahon, ang pagsasaka dito sa Pilipinas ay sabihin na nating isang napakahirap na laban. Tingnan nyo yung dalawang sitwasyon. Sa isang banda, yung tradisyonal na paraan na parang hindi nagbago sa daang taon. Pagtatanim gamit ang kamay, pag-ani gamit ang karit. Sa kabila naman, andyan yung mga modernong makina na kayang-kayang baguhin ang lahat. Itong agwat sa teknolohiya, dito nagsisimula ang paulit-ulit na cycle. Mababang ani, mataas ang gastos at yung kinikita hindi talaga katumbas ng pagod. At hindi lang yan problema ng magsasakano, problema yan nating lahat. Sabi nga mismo ng Pangulo, hindi na tama yung nangyayari. Hindi na pwedeng magpatuloy yung ganitong sistema. Kasi kapag hindi na kumikita ang pagsasaka, yung supply ng pagkain ng buong Pilipinas ang nalalagay sa alanganin. Kaya ang tanong, paano natin babaguhin tong sitwasyon na to? Ang solusyon, imbes na umasa tayo lagi sa mga imported na makina, bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili nating mga gamit dito mismo sa Pilipinas? Dito na pumapasok ang Korea Agricultural Machinery Industry Complex o KAMIC. Ang misyon nito, simple lang, gumawa ng mga kagamitan na idinisenyo para sa mga partikular na hamon ng mga bukirin dito sa atin. Hindi ito mangyayari overnight, ito ay isang 9 na taong plano na may 3 yugto. Magsisimula muna sa pag-assemble ng mga imported parts, tapos unti-unti mas marami ng piyesa ang gagawin dito. Hanggang sa dulo, ang goal ay tayo na mismo ang gumagawa ng lahat, mula sa tornilyo hanggang sa makina. Full tech independence. Para sa mga magsasaka, simple lang ang ibig sabihin nito. Wala nang buwan na paghihintay para sa mga piyesa. Wala nang presyong sobrang taas dahil sa importasyon. Magkakaroon sila ng mga gamit na abot kaya at laging may available na serbisyo. Okay, pag-usapan naman natin yung epekto kasi yung pinagkaiba ng manumano sa mekanisadong pagsasaka. Grabe, ang laki talaga. Halimbawa, tingnan nyo to, sa manumanong pagtatanim halos kalahating ektarya lang ang matatapos mo sa isang araw. Pero kapag gumamit ka ng makina, 8 ektarya. 16 times! 16 na beses na mas mabilis. Imagine niyo na lang kung gaano kalaki ang pagbabago kung bawat parte ng pagsasaka ganyan kabilis, ganyan ka-efficient. Pero, linawin natin, hindi lang to tungkol sa pagpapatayo ng isang factory. Ang pinakaimportante dito ay yung paglilipat ng kaalaman. Yung mga dekada ng experience ng Korea, ibabahagi nila para matulungan tayong mag-innovate para sa sarili nating pangangailangan. At heto yung maganda sa diskarte. Habang ang KAMIC ay isang pangmatagalang plano, hindi ibig sabihin na maghihintay pa tayo ng resulta. May ginagawa na ang gobyerno para tulungan ng mga magsasaka ngayon din. Actually, doon mismo sa groundbreaking ceremony na mahagi na agad ng tulong na nagkakahalaga ng mahigit 270 milyong pesos sa mga lokal na kooperatiba. At hindi lang yan pera, ito ay mga totoong gamit. Mga traktora, mga binhe, mga pataba na direktang magagamit ng mga magsasaka para sa susunod na taniman. So ngayon, tingnan natin yung mas malaking picture. Dahil ang proyektong ito, hindi lang to tungkol sa mga makina. Tungkol ito sa kinabukasan nating lahat. Kasi isipin nyo, ang isang bansa na hindi kayang pakainin ang sarili niyang mamamayan ay hindi tunay na malaya. Sa bawat traktora na gagawin natin dito, sa bawat butil na mas mabilis nating aanihin, mas lumalakas ang ating pambansang seguridad. Yung filosofiya ng administrasyon napakalinaw at simple lang. Para magkaroon ng food security, kailangan mo munang siguruhin ang kabuhayan ng mga magsasaka. At para mangyari yun, kailangan nila ng mekanisasyon. Medyo mahaba pa ang lalakbayin, pero malinaw ang plano. Pagsapit ng 2035, ang target ay ganap na kasarinlan sa paggawa ng mga gamit pang-agrikultura.
Sa huli, ang lahat ng ito ay para sa iisang bagay, na ang bawat magsasakang Pilipino ay makatayo ng taas noo na may dangal at ipinagmamalaki ang kanilang trabaho na siyang bumubuhay sa buong bansa. Itong comic, isang napakalaking hakbang, pero simula pa lang ito. Kaya ang tanong na naiwan sa ating lahat, kung ang seguridad sa pagkain ay nagsisimula sa ating mga magsasaka, ano-ano ang susunod nating gagawin para sa kanila at para sa ating bayan?